ay nahabol ng kapatid niya. Takbo. Marami kasi siyang nakakain na rice kaya pinapatakbo kapag magandang panahon tuwing hapon para may exercise. So, ang laking playground nito pero mga anak ko lang din sa naglalaro. Tuwa ay naabot siya ng kapatid. Kaya minsan kapag sa mall kami gusto niya nagpapahabol. Sleeping bunny, hop hop hop. Yan, natuto siyang magdura. Kasi yung kapatid niya nakikita niya. Yan na naman. Ang ganda rin marinig ka ang mga halakhak na mga bata. Kaya kapag magsilaki na sila, mamimiss mo talaga. Lumapit siya sa akin. Gusto niya palang mag-swing. So, yan. Kapag gusto niya mag-swing, lalapit siya sa akin para i-push siya. Gusto niya mag-swing. Bago siya pumasok, dadaan sa playground para mag-swim dun sa kabilang playground. Lapit sa school nila. Mabuti din naman at may kapatid siya nagiging kalaro niya. Kalaking tulong din sa may autism na may kapatid na walang autism. So, may kabanding din siya. Kaso, kawawa din. Kapag nasa stage pa ng pangangagat, ng pangungurot, ng pantutulak, kawawa ang kapatid na bunso. Kasi puro kagat, puro tulak, puro basta nakakawa pag may kapatid din na may autism. Pero ngayon okay na, hindi na wala na siyang sensory problem na pangangagat. So, wala na. Minsan siya nang kinakagat ng kapatid niya. Kasi yun, natutunan niya rin. Kasi mas bata yung kapatid. Yun ang natutunan niya sa kapatid niya. Ngayon, yun ang ginagawa niya dito sa panganay. Sa eldest sister niya. So, hindi madaling may anak na autism. Grabe, puyat, pagod, habang pasensya ang kailangan. Hindi lang habang ng pasensya talaga. Pera, kasi para sa pang-therapy nila. Ay.